So, another day, another video mga katoto. So, for today's video, ay quick lang tayo, no? Background sa atin, no? As my physical therapy journey here in Canada, no? So, yeah. Natapos ko yung aking bachelor sa Pilipinas, sa Lasal. Bachelor of Science in Physical Therapist, Physical Therapy. And then, nag-practice ako for little over 2 years. And COVID hit. Nag-move kami sa dito sa Canada with my wife, Nag-move kami. And yeah, nagpasa ako ng aking credentials and all. 2024 ata, hindi ko lang matandaan kung kailan. Pero yeah, anyway, nagpasa ako ng aking credentials. Nag-take ako ng English exam, tapos may bridging course, tinake ko sa University of Toronto. 6 weeks lang ata yun. Talaga parang bridging lang talaga, parang siya. As healthcare dito sa Canada. Kasi internationally educated ako, di ba? And yeah, nag-take ako August ng 2024. Pumasa ng September. Nag-start ng practice ng October 2024 sa Ontario. Naging ako restricted license, provisionary license. Tapos nag-take ako ng aking OCE, Ontario Clinical Exam, March of 25. And unfortunately, bumagsak ako. Yung aking provisionary license nag-expire ng May ng 2025. And then may nakita akong offer dito sa Saskatchewan. Kaya dito na kami sa Saskatchewan. And yeah, as restricted license, 2020 September ng 2025, nag-move kami dito sa Saskatchewan. And then, ever since then, right now, May of 2026, nagpo-practice ako as provisionary license. And, natapos ko na yung 1,200 hours, 1,200 na restricted license, provisionary license. Kasi requirement siya. And, this June, magte-take na ako ng PBA or practice-based assessment. May mga requirements na kailangan ipasa, may interview and all. And one of those requirements nga dun sa PBA para maging full license is yung 1,200 hours. And yeah, let's see. Hopefully this June and mapasa na natin, makuha natin yung full license natin, Yun yung main reason ba't tayo nag-move dito sa Saskatchewan, kasi nabigyan tayo ng opportunity para mag-practice uli as PT. And then yeah, yun ang aking journey, So far, yun pa lang ang aking journey. Malayo na, pero malapit na tayo Sana, this June, July, lumabas na yung result and makuha natin yung full license natin, Kasi as being a provisionary license, kailangan mo ng supervising PT. And hindi ko lang alam yung requirements para maging supervising PT, as far as I know, parang may 3 years experience ka sa full license. Hindi ko lang sure. Pero yun nga, maganda na maging full license na tayo para maging independent practice na tayo, Yeah, so far naman, sobrang bait na aking supervising physio, And then, nung nag-move ako dito sa Saskatchewan and nag-start ng practice, ang dami kong nabago sa aking practice. And nagtitake din ako ng mga continuing education kasi requirement din dito yun, continuing ed. And yeah, so yung mga courses na yun, sagot din ng employer ko, yung supervising PT ko, And sobrang thankful ako na napunta ako dito. And then hopefully in couple months or maybe a month, makuha na natin yung full license, kasi naman yung ating aim. And then, yes, hanggang dito na lang muna, Thank you for watching and listening to my history. Bye!